Yo, magandang araw sa inyong lahat. Kami ulit ang Lastro Media at nandito kayo at nanonood kasama namin. Pinapanood nyo kami dito sa Kada Kwento Podcast at nandito pa rin kami sa Casa Maniego. Dito yan sa San Felipe, Liwliwa, dito sa Zambales. Yeah, kamusta kayo guys? San Bernardo. Good morning. Bigla naman naging LU. Siyempre, bago magsimula ang podcast, Batiin mo na natin si Scooby-Doo. Ano yan sa boses mo ba? Ako nang wala, hindi ko alam pagising ko. Tangin na. Ewan. May sore throat. Kain pa ako ng kain show. Anyways, bago magsimula ang kwentuhan, siyempre, maraming salamat sa Casa Maniego. Ito yan. Ting! Ganon. So anyways, kamusta ang mga stay natin dito sa Solid. Sopar? Ito na ang pinakamasarap na out of town na resort na napuntahan ko sa buong buhay ko. Like, Sa loob ng 22 years of existence ko, talagang, ito na yung masasabi kong talagang pinakamasaya. Pinakamasaya. Sa buong Zambales din, ito na yun talaga. Totoo. Ito na yun. Totoo, tol. iba dito sa Casa Maniego, yung vibe, yung, siyempre, limang bahay. Limang bahay Mismo. ba to? Cabin, let's say. Cabin, pakita natin sa camera. Isang tour. Uy, grabe si Maricar, oh. Hindi swimming, oh. Hey, yeah. Yan. So anyways, ikaw ba yung lalagay ko doon? Siya na. Bakit ako? Siya ang mukha ng Casa Maniego. Siya mo, ano ka What up, Maniego? Oy. Maniego, bakit? Kaya kanya-kanya kami cabin dito. 5 cabin. Magkasama kami ni Gab dun sa isa at ang lakas niya humilik talaga. Sobra, parang dinosaur. Pero hindi ko alam paano ako nakakatulog pag ang lakas maghilik na ito ni Gabrang sa gabi. Pero all good lang, medyo nasasanay na ako. Ikaw, Sai, kamusta? Okay naman. Kamusta ang, bagay-bagay? Sobrang nagustuhan ko dito yung kusina. Sobrang kompleto. Tsaka magaganda. Yung Ba't di ka dito natulog? equipments nila. Oo, grabe. Yung mga facilities nila dito tsaka mga amenities. Yung amenities nila na yung may kasamang itong ATV, hindi biro yan, tol. Kasi dun sa mga ibang ewan ko sa nila kung kasama talaga yan dito. Alam ko kasama yan dito pagka in-avail mo to. Kumbaga in-house nila tong ATV eh. Siguro may additional lang. Pero sa iba, kagaya ng mga ibang lugar na napuntahan ko, mahal talaga yan. Tsaka may banana boat, tsaka island hopping din dito. Pero, problema kasi yung panahon. Yung panahon ngayon. Oo. Balak sana namin mag-banana boat para lang makita si Tiny kung anong itsura niya sa malaking banana. Sakali magmukha siyang Sunday, ano ba tawag doon? Banana split. Banana split. Ako naman. So ayun, grabe, napaka-chill ng lugar dito kasi aminin natin, hindi lahat na nagpupunta sa beach naliligo sa dagat. Including me. Ako talaga ayokong hindi ako pala dagat talaga eh. Parang kasi una hindi ako marunong lumangoy. Oo, siya magko-comment. Lulutang ka naman, tangina nyo. So yun nga. Ang sinasabi ko lang, hindi lahat nai-enjoy yung dagat sa view, sa ganyan. Pero hindi yun talagang So, ang gandahan dito, meron silang in-house na pool. Mismo. At yung pool nila hindi yung parang mga palaglagayan ng talapia. Maganda. May light sa gabi. Sa sobrang solid dito. Yung Lasang next week uli. Lasang next week ulit. Ayun lang. Anyway, yun. So, check out nyo. Lalagay namin lahat ng details about sa Casa Maniego. Napaka-bait ng mga owners dito. Yung mga siyempre, shoutout kay Patrick Balderosa sa Dubai, Mox Santos. Tsaka St. Patrick. Tsaka yung staff nila dito very accommodating. Hindi wala ka pang hinihinging tulong, tutulungan ka na. St. Nagkukusa. Tangina naman to, tamang promote. Nagpo-promote. St. Patrick, baka naman. Asan yung ganyan ko? Nagagawa, hindi ko alam kung naiiwan pa sa nila pag dito yung isa eh. Sinistema na po ni Chris Dela. Hindi. Pero ang angas-angas nung hat. Anyway, going back sa mga topic natin, kahit wala naman talaga tayong topic ngayong umaga. Yun. Ano topic natin? May ganito ba sa inyo? Nakaka-feel pa ba yung ganito? Parang morning dew? Hindi. Sa Manila, hindi mo na mararanasan to eh. Sa San Mateo kasi noon, naalala ko pag gising ko, bata ako eh.
Totoo. Mabasa-basa yung paligid. Tsaka sa San Mateo ko lang na experience nung bata ako. Yung, ewan ko kung sa inyo meron na. Yung dati uso pa yung may bangaw sa umaga, naka-steady lang sa ere. Yung malaki talaga. Di ba yung naka-steady? Yung lumilipad Yung sila pero mababa lang, mabagal. Nag-glitch sa gitna lang siya. Man. Alam mo sinasabi ko? Tapos meron po dati sa San Mateo ko lang tinakita yung mga mariposa, yung malalaking paro-paro. Ngayon wala na nun eh. Wala na. Alam mo ba yung, may ganun ba sa Paco? Wala. Kasi wala nature doon. Puno-puno. Mga doon butiki. Yung Marikina din, wala na eh. Wala na sa atin ganun. Wala nang gantong feels eh. Siguro malapit sa ilog. Yung sa mga ilog-ilog. Ito, sa Caloocan, wala. Hindi, sa Caloocan, yung bahay namin doon hanggang gagayon naman kasi andun pa din sila mama. Para siyang gubat. Shoutout sa mama ni Maricar. Oo. Para siyang gubat sa syudad. Di ba sa Nabaliches yun? Hindi. Parang gano'n yung vibe. Gano'n yung lugar niyo doon. Oo. Pagpasok mo doon, paggawaan ng welding rod. Tapos pag lumampas ka doon, farm na siya. Okay. So may nature pa rin. Kaya hindi mo rin yung tawag dito, yung sobrang daming gumagawa ng mga campsite. Pansin mo yung mga tao ngayon, parang trip nilang bumalik sa nature. Grounding, yung talagang yung mga bagay-bagay na para kasing nare-reset ka eh. Hindi man to totally mga rainforest type shit o camping site na matitindi, pero pag may mga ganito kang vibe, pag umaga, kape-kape ka dyan, batiin mo yung neighbor mo sa gate. Good morning, neighbor! Good morning. Howdy! So parang somehow nare-reset ka eh. Parang ang sarap sa feels, parang babalik ka sa, alam mo yung mga bata ka na parang pagising, nakahanda na yung Milo mo dyan, tinimpla ng mama mo. Tinimpla ng yung pancit canton. Kapag umaga, nag-aabang ka ng balita kung may pasok o wala. Lalo medyo glooming ganito. Ang saya pag walang pasok. Tapos, alam mo yung nakaligo ka na, nakakain ka na, tapos walang kasing sarap yun, yung naka-uniforme ka na, huhubarin mo. Yung kakasuot mo lang, tapos huhubarin mo. Tapos babalik ka sa kama. Ang sarap nun, Ang linis-linis mo nasa kama. Totoo. Ikot-ikot ka nun, no? Yun, yung pinaka, yung mga bubukas priceless. ka na ng TV, mag-PlayStation ka. Rich kid ka kasi. Hindi. Sunod-sunod mo na yan. Doraemon. Mga ganon. Detective Conan. Yung mga 7 a.m. na palabas. Dragon May kasunod pa yan, mga drama-rama sa hapon. Mga day 17. Tapos biglang Itbulaga na. Mga ganun, diba? Parang 8 to 10 p.m. puro 10 a.m. Sa mga cartoons Mga na. cartoons mga yun. Yung mga cartoons. Tagalog dub. Captor Sakura. Hindi. Detective Conan. Yan yung mga umaga di ba? Hindi, sa Yeah. hapon yung Sakura. Tapos solid yung mga commercial. Yun yung di ba? Yun yung, meron ba? Sorry. Meron. Yan yung card captor, di ba? Card captor Sakura. Yung, ano ba yun? Yung parang Kokolek. Sailor Moon, pero card siya. Kokolek ng cards. Yun ba yun? Good morning, neighbor! Good morning. Ang sarap nung yung mga feels nung, parang nung last episode, topic natin, mga pagkain tsaka chicherya brand na wala na. Pero aside sa mga brands, ang hahanapin mo, mamimiss mo talagang gano'n, kaya nostalgic shit ka. Alam mo yun? Kasi yung feelings tsaka yung experience, isa din sa nawala talaga yun eh. Di ba? So talagang masasabi mong Ang isa pong masaya yung pag nasa school ka na tas kalagitnaan magsususpend. isa pa yun. Sa rekta na computer shop yun. Kasi may baon ka na eh. Tapos Yun, kasama mo na yung mga tropa mo eh. Mismo. Masaya yun. Yung may morning breeze, tapos nasa labas kayo ng school. Wala daw pasok. Parang best feeling yun eh. no? Best feeling naman nung bata ako sa Marikina. Pagka nagsuspend ng klase, puta kaming mga magkakatropa. Takbuhan kami yan sa gilid ng ilog. Titignan namin gano'n nakataas yung ilog. Yung gantong vibe, di ba, Gab? Gano'n nakataas yung Pag sa ilog. Marikina, gano'n. Tapos may mga reporter na parang... Kasi may bagyo. Tuwing may bagyo, parang feeling namin superstar kami lahat. Makikisyoso ka talaga eh. Oo, man. Tapos pag uwi mo, nanay mo nagluto ng sopas. Matik yun! Ay, nasarap. No, matik. Sarap. Sa amin kasi sa Paco, wala eh. Siga ko, pre. Pag walang pasok, suspended, hanap kami ng away, pre. Grabe ka. Ganon kami sa Paco, pre. Clip yun, guys. Gago joke Kiyon, lang. paki-splice yun. Thank you, Samba. Thank you, Samba. Lagi nyo, siga lang. Siga ng pao. Ito may bago ka na namang clip ng ganun. Gago joke lang. Hindi, no, joke.
Ako? Hindi. Siyempre pag walang pasok, tayo na rekta Counter-Strike. Kasi dati sumasali talaga ako tournament eh. Yung mga panahon 1.3 pa. Mga tutukan na laro. Basta mga ganun, FPS. Perspective. Ano yun eh, madadala mo kahit sa games eh. Di Sa ako Valorant, nadala mo yun. Naglaba Valorant ka. Oo, Nadala mo rin yung mga ganong skill eh. No? Ako hindi ako maano sa laro ng ganyan. Mabilis kasi ako mahilo. Yung Ako nga eh, hand-eye naglaro tayo coordination eh. ko. Nahilo ka agad. Oh, pero napatay-patay ko muna kayo bago ako nahilo. Magkakampi tayo. So yung yung story na alala ko lang dati, yung nanay ko nagpunta ng Riverbanks sa Marikina. So nagpunta siya ng Save More na grocery muna siya. Iniwan niya ako dun sa computer shop dun sa may gitna. Sa Riverbanks dati. Oo, lalala ko yun. Counter ako. Tol, nahilo ko. Puta, pag sundo sa akin ng airmat ko, uuwi na kami. Paglabas ko, sumuka ako sa gitna ng mall. Literal, alam mo, hindi napigilan. Sumuka talaga, yangya ako. Pero... Nahilo ka. Oo. Grabe yun, tol. Kasi pagka hindi siya na yung mo sa ganun, mahihilo ka eh. Kasi di ba yung sensitivity nung... Grabe yun. Parang may naglinis naman yung sabi nung tagalinis. Okay lang po. Pero alam kong deep inside, hindi masaya yun. Oo, suka yun eh. Kuya, pasensya ka na kung sino ka man. Tsaka nakalan, no? Puki ng 50 PC magkakakonek. Oo, dati. At kaya niya, mabilis. Walang laglag dati. Daming taong naglalaro. Hindi, sa bagay, given the fact na siya eh, na offline kasi yun eh, di ba? LAN. Tapos pasikatan ng pangalan. Papasikatan yun yung goal dati. Sumigat yung alias mo eh, no? Oo, yung pangalan. IGN mo. Oo, parang IGN gano'n. Papasikatin mo yung pangalan mo. Yung IGN, para tong yung PSID, di ba? Yung sa PlayStation. Lalaro ko in-game doon, name. tol, sa Riverbanks sa gitna. Ang daming PC. Yung pwesto ng ngayon, yung Belgian Waffle area. No, pare, ang daming gagaling dun. Ang daming magagaling dun. Dapat. Maglaro. Tapos, talagang trash talker, sigawan. Ina mo, lo! Oo. Tangina mo, Ano, yo. silip ka pa? Yung mga Tapos ako ganun. nung Tol, tas maglalaro kami. Lalaro kami, katipunan. Pare, iba naman, tol. English yung trash talk. Ano bagay? Tayo naman, punta tayo katit, oo. di ba? Pare, meron kami kwento ni Gab. Oh, English yung trash talkan, pare. Nag-taken kami. Men, pumunta kami sa isang parang gaming hub na ang may-ari mga Atenista. Hari, yung mga trash talkan nila. Yo bro, you cannot beat them. Ganun sila mag-trash talkan. In your face, douchebag. Bakit na ganun? Oo, Pare pare. ba, yung English? Tapos Brad, di ba yung nangiram tayo ng joystick? No, stick. Yung Wanna use my stick? Hey, Pad or stick? Hey, pad or stick? Sabi ko, pad. Tapos bigla sabi niya, tapos nung nasira, di ba? Pinalitan niya, hey, you wanna use my stick instead? Gusto ko sabihin, that's kinda gay. Pero, shoutout doon at sa Katimunan, no? Oh, mabait naman sila. Tapos, sobrang pinagtripan siya ni Gabrang. Grabe. Habang naglalaro kami, nag-i-English si Gabrang, oh. Naglalaro, yo bro, top of the food chain kick. Ano yan? Nepo Kid Punch. Tornado richness. Classic yun, classic. Kahit ano eh. Matayan to. Matayan na naman, oh. Matayon. Oo. Huwag natin ito ipuputulan, ha. Matayon, sige sila. Oo, baka tumatay. Kami nung mga barkada ko eh, pagpunta namin ng Katip nun, PC, magugulat kami kasi English yung mga ano nila eh. Yung mga asara nila eh. Nangyari kay Chris na wala. Init, kung ng ilan, kapal ng damit. Huwag ka? Nagpalit ka, Antoinette. Oo. Tubad na. Oo nga. Pakita mo yung tattoo mo. Press 1! Okay, question tayo. Talking about yung mga konyo-konyo ganun. Bilang tayo ay lumaki sa streets na hindi street life na sagad kagaya ng iniisip nyo. Ang point ko, bilang mga kabataan na lumaki talaga sa, alam mo yun, hindi exclusive village. Napag-usapan natin yung times, di ba? Bakit hindi mahip-hop mga taga-Marikina? No? Parang sabi ni Tiny,
Hindi naman kasi tayo yung parang talagang ghetto na hood na. Totoo talagang- naman. Unlike sa kasi Manila, no? parang we're trying to compare yung yung influence ng hip hop kagaya ng sa Tondo versus sa ibang lugar which is gaya ng Marikina. So, sa Tondo kasi, kumbaga parang lahat ng experiences mararanasan mo doon. Kumbaga pagbukas mo pa lang ng pintuan mo, total experience na agad yung paglabas mo eh. Kumbaga kaya parang dominating ang hip-hop sa kagaya ng mga lugar ng Tondo, ganyan. Sabi ko sa kanya, ang Marikina naman kasi hindi sobrang hood type na hood type. Kumbaga para ma-experience mo yung mga bagay, kailangan, it's for you to find out kung ano meron doon. Yung kumbaga, hindi siya yung Hindi at yung your majority doorstep, ganun area. agad. Oo. Gets mo? So tayo, para maranasan. Ako personally, naranasan ko yung mga ganun kasi nag-aaral ako sa public school sa Marikina, na nakasama ko yung mga, nakababa ako sa mga hood ng Tumana, Maganda, yung mga doon ganun talaga. ba? Kaya Tumana, parang feeling ko capital ng hip-hop yung ng Marikina, Tumana eh, no? Pwede rin. Doon lang may contest. Malanday. Malanday din, no? Taga dyan, tingnan mo kung saan ang galing yung mga artista ng Marikina. Oo. Sila Dave. Sila, Nakatira Basilio. yan. Sa Malanday, sa Tumana, sila Bullet. Sila Bullet sa Kasi Tumana. nandun yung experience, nandun yung doon mo mapifeel yung ghetto eh. Ako, tumira ako sa Malanday ako nung bata. So parang ganun eh. Si Badang. Taga Marikina kasi si Badang, di ba? Sa parte siya ng medyo ganun din yung area niya. Nung nagkaroon ng event sa SM Marikina, yung mga artist lineup, Franco, Ben, ganun. Pre, dumog. Daming tao. Parang naisip ko, ba't yung hip-hop, ang lakas na mga pumunta. Smugglers na, sila Pero hindi ganun kadami. Hindi, pero depende yon. Kasi I believe ang ginagawa mong example yung the big one na event mo nun eh. Hintay tayo. Pero nagkaroon din kami ng event sa Marikina Heights na talagang sarado yung halos kahabaan ng S-Mall. Napuno namin talaga. Kahabaan ng S-Mall? Oo. Yung kay SK Chairwoman, yung pinsan ni anyway. Shoutout sa'yo. Konsehal na yun ngayon. Ayun, shoutout kay Konsehala. Yeah. Anyway, yun nga. So, yun yan, yung ganun. Sa inyo, sa Paco, hindi, part pa rin kasi ng Manila yun eh. So, ramdam na ramdam mo pa rin yung... Wala pare, mga gangsters sa amin pare. Ay, sarap i-clip talaga nito. Joke lang tayo na. Siyempre, tanga naman naman kung siseryosoy may mga pinagsasabi ko, di ba? Minak ka na, tas tinanga ka pa. Anyway, yun nga. Kasi si Gab kasi lumaki to sa Grabe Executive Village sa Marikina. So, joke lang. Rin to eh. Lumaki rin to sa streets naman siya ng San Mateo. Actually, pinsan ko to eh. Lately lang namin nalaman na medyo magpinsan kami pala. Nakwento niya yung last podcast eh, di ba? Hindi ba? Ay, hindi ba? Kailan lang namin nalaman? Bago lang pumunta Hindi, dito. mo sa akin yan eh. Hindi, nung on the way ata sila na sa sobrang haba nung birthday ni Ni Direk. Ay, oo. Ay, no, ni Direk. Tama. Shoutout kay Direk Bergie na sana okay na yung nangyari sa'yo kasi na-aksidente si Direk eh. Get well. Direk. Pare, ang wild nung nangyari kay Direk, no? Oo. Pinost na rin naman niya so pwede natin pag-usapan. Na-choke siya sa boba. Yung... milk tea. Oo, yung pearl, black pearl. Kasi 'di ba minsan nararanasan niya pagkakain ka, imbis na palunok, minsan sa lungs na pupunta, yung inhale mo siya. Parang pumasok kay Direk Bird yung boba. Tapos na-block yung airway niya, yung passage. Nag-pass out si Direk. Bumagsak si Direk, unang muka. Mapaharap. Bang! Putok yung ganto, yung basag yung ilong, yung ngipin niya, basag din, no? Ang lala nung nangyari. Pero tinuloy niya pa rin. Birthday niya yun eh. Kaya sabi ng matatanda, mag-iingat pag birthday. Iba, wag ka na lumabas. Birthday mo eh. Di ba? Mga ganun. Parang mas prone ka sa accident. Recently, yung anak ng tropa, na-operahan yung anak niya. Dahil sa boba. Nag-ipon-ipon? Ipon pa rin, ganito kalaki kasi laki ng ulo ng bata. Nagtikit-tikit. Ang tawag ng doktor parang black jelly, ganun yung nakuha. Tapos nung nakita,
Yung kumpol yung Accumulated ng Oo. pearl. Ano yata yun? Pag low quality yung pearl. Tapioca. O yung tapioca. Pag low quality, hindi siya natutunaw, pre. Damn. Kasi di ba minsan yung ilalim ng milk tea, dikit-dikit na sila. Tapos kahit anong higop mo, nagbabara na sa Pre, yun straw. yata siguro yung mga low quality. Kasi hindi siya natutunaw basta-basta sa tiyan ng tao. Aha. Pero kung Mas ang iisipin mo, laki, pre, kung hindi ang siya natutunaw, may lalabas mo yun, hugasan mo lang yun, reusable din pala yung boba. Black pearl, no? Lagay mo ulit Oo. sa milk tea. Pero isipin mo yun, gastos to, no? Binuksan yung tiyan mo, tapos makukuha, ang laki. Kasi laki daw ng ulo ng bata. Grabe naman yun. Kaya ako tuloy hindi ako mahilig sa ganun yung black pearl. Ako din, Pero gusto hindi. ko siya. Ako Masarap, hindi. masarap Di ko yung ano talaga, niya. noon pa di ko Ang talaga trip ko talaga yun. sa mga milk tea, yung mga sinker, bukod sa yung nata. Ako yung nata. Tsaka yung Yung crystal ba yun? Yun nga yun, nata nga. Nata ba yun? nata yun, nata de coco. Tapos meron yung egg pudding. Egg pudding, Yeah, masarap. yeah. Ako sinasabi ko kung pwede lang yung tapioca, Yung maliliit. i-convert mo ng nata. Minsan pumapayag eh. Gumamit ng mga pwede. kinetic energy. Hindi kasi may nata eh, di ba? Yung pwede mong ilagay sa tapioca, nata na lang. Pumapayag naman yung ate. Okay, mabait yun si ate. Shoutout kay ate. Shout kay ate. Thank you, ate. Dati naman kasi walang mga ganun tayo, mga milky. Wala. Ang meron tayo, Zagu. Zago. Ay, the best hanggang ngayon. Oy, walang sponsorship to. Pero baka naman, Zago. Bata pa lang ako. Isipin mo teka lang, magpapatuloy na ako. Ay, natuli ka na? Hindi, magpapatuloy na ako nun. Tapos sinabi ko sa mama ko, daw magpapatuloy hanggat di niya ako binibilan ng 2 Zago. Spoiled talaga eh, no? Hindi. Grabe. Parang, kasi, favorite ko talaga yun. Anong flavor? Bata pa nun. Kung ako nanay mo, Cookies and cream. sabi ko, wow. Pakialam ko sa'yo, ititi mo naman yan. Hindi may, mo may pakuli. kondisyon ka pa. Hindi, Zago kasi, talaga, parang comfort, ko yun dati ng bata ko. Comfort pearl. Pero cookies and cream. Pare, Merong may kalaban ng dati. Zagu? Zago yung Blitz. Hindi. Oo, parang ganun Parang nga. pearl. parang ganun yung name niya. Oo. Ano, Kalimutan ko pero... kailangan natin malaman, tol. Pero yung Zagu, standing strong hanggang Hanggang ngayon, meron. ngayon. Pero nagkaroon sila ng ibang klaseng approach. Yung nilalako na sa kalsada, yung may bike, nakabike Hindi na ko- Zago. may ganun na silang- Oo, Hindi ko may parang nakita. selecta. Ayos. Hindi ko lang alam Yung kung official yun, ha? Yung kalaban, isa pa nun yung taro. Yung ano? Quickly. Quickly, oh. Quickly. Pero Hanggang ngayon, quickly meron ako. pa rin quickly. Men, yung quickly, yung taro. Tsaka mas mahal yun, pare. Hindi, Mas mahal kasi. ako yun talaga ang ko eh. Sa Green Hills. Doon lang nakakabili nung dati sa Green Hills. Green Hills. Yung taro, no? Tapos tambay ng promenade, eh, no? Oo, tapos lakad-lakad ka sa Shopsville. Tirador ng Ika. Nung nag-aaral kasi ako sa... Savior. Hindi. Hindi ako nag-Savior. Nung nag-Lasal Green Hills kasi ako, tuwing out namin, Ayun. diretso, doon ako nagki-quickly. Oo. Nag-Lasal Green Hills kasi ako. Medyo mahal lang yung tuition. Quickie? Quickly. Quickly. So, sobrang mahal sa Lasal Green Hills. 2 hours lang ako doon. Yun lang kinahin ng budget. Pero ang sarap yun yung quickly. Quickly. Ang panalo Taro. nila doon yung taro. Taro talaga. Grabe yun. Tangina, nag-crave tuloy ako. Teka lang. Sarap yun. Kasi yung katabi nun. Titignan ko sa site, pinipilit niya pumilip, di na makita. Kita ko. Pero since alam mo yung quickly, yung katabi nun, yung shawarma na Sa legend. tabi. Yung masungit ba yung may-ari? Oo. Yung tindera? Oo. Parang konti maglagay eh, no? Tsaka masungit talaga yun. tol. Masungit. Hindi mo mapapangiti yun. Pwedeng konting lang, ayop talaga. Yung... Parang shawarma ba yun? Yung may fries. Oo, yun. Yun. Shawarma may fries. Sarap eh. Legend yun, Gary. Legend yun. Hindi ka na... Partner ng quickly yun eh. Oo, hindi ka masyado nagpupunta ng Green Hills, no? Ako, hindi. Bata, hindi. Sa tambayan nyo SM Manila. Hindi, Malapit ka Robinson talaga ako. Manila. Manila. Ermita. Sa may UP. UP? UP Manila. PCU. Hindi, di ba? Yung street na yun. Street na, Pedril. Tsaka Paura. Kasi maganda din sa Robinson dati. Pagkatapos sa school namin, walking distance lang eh. PCU, papunta Robinson. Tapos ang bahay namin doon, yung third floor yun eh. Nakalimutan ko na yung pangalan ng mga arcade doon. Pero hindi naman sa parang tangin mga bobo kasi nagsasabing pula away. Pero tangin totoo talaga pag high school ka, lagi may nagsusuntukan dun sa mga arcades. I'm sure ganun din sa ibang mall.
Kasi, Hindi, pare. Hindi, Mega Mall? Mega Mall? Hindi namin sure. Hindi ako tumatambay doon. Hindi, kasi dati. Pinagmukat siya lang yung bad boy. Okay lang, hindi naman ako palaway. Pero, Leo naman. Pero yung ano nga, Sa yung... Mega Mall, wild doon. Wild Big. Sino kapunta sa inyo hip-hopan day sa Mega Mall? Oh, ako. Sa skating rink doon. Dati, kaaway mo, hindi naman hip-hop sa hip-hop eh. Actually, hindi ko nga alam na hip-hop ako dati, na mahilig lang ako sa rap dati. Pero yung, kumbaga, yung pag mga forma nila malalaki damit versus mga skater. Skater na skater. Oo. Skater ang naabutan mo. Ako, skater ako dati. Oo. Kumbaga, bago... Really? Hindi, pero mahilig na ako mag-rap nun. Hindi, promise, skater ako mula elementary hanggang second year high school. Tapos... Skateboard o rollerblades? Rollerblades. Yung umiilaw. Sumasayaw. Lahat 2-piece roller. Hindi, pero nag-skateboard ako mula grade 2 hanggang second year high school. Alam na mga kapitbahay ko yan. Yan. Yan ang hindi ko natutunan. Ako nag-skate din ako. Nag-skate ako, roller skate. Yung 4 gulong sa Tagaytay dati. Ano yun? Yung may preno sa Hindi, di ba? tuhod. Hindi, pare-parehas yun eh. Kasi di ba yung rollerblades yung magkakatabi yung gulong? Yung isang straight. Yung apat. Yung isa, roller skate, yung pang Britney Spears. So hindi ka rollerblades yung isa ka? Roller skate. Ang ina, supot! Ano ba yung isa pa? Pasensya ka na. Hindi ganun? Scooter ba yun? Yung pinapadyak. Trolley. Yun. Yun, basic yun. Wala na kailangan gawin balance. Wala. Nagawa mo dito? Bike, marunong ako bike. Tagakinig lang ako. Ano mga trip sa... Lumaki ka ba talaga sa... Hindi, tumanda ka talaga doon sa lugar mo? Simula grade 2 dun sa Quezon City. Doon sa pinunta natin, sa Bible. From prep to grade 2 sa ako sa San Andres, Manila. Manila sa namin malapit. Nix, mga ganun-ganun. Ayun. Bakit? May compound kami doon sa side ng airpot. Sinagad ka ni Cyrus, tanong mo sa mama ko. Tapos lumipat kami kasi may bahay airpot ko sa Quezon City. Yun nga. Tapos doon na kami. Tsaka doon, resort pag umuulan. Oo nga tangin. Resort, no? Shoutout sa Kurakot diyan, tangina nyo. Pag babae ba? Ano ba childhood ng babae? Sa Caloocan. Bahay-bahayan. Ay, hindi ako. Malamang mga jumping rope. Chinese Maricar garter. naglaro ng Chinese bahay-bahayan. Oo, pero dun kasi sa bahay namin dati, di ba nga parang siya, farm, ganun. Tapos, 6 lang kami So na lumaki bata. ka sa farm, Your Honor. Yes, Your Honor. Ano yung role mo? Ikaw ba yung nanay, yung Ay, bunso? hindi, 5 kasi kami magkakapatid, di ba? Tapos, wala kayo kapitbahay? meron kaming, may mga kapitbahay kami pero malalayo eh. Tapos may isa doon na kaedad namin nun. Isa lang din siya, tapos pumupunta-punta lang sa amin. So pagka kaming 5, naglalaro kami, literal na gumagawa kami ng bahay namin, pero kanya-kanya kami. Ganon. Kasi basta para talagang probinsya yung bahay namin eh. Ganon. Tapos pagandahan kami ng bahay. Tapos kanya-kanya? Kasi nung bahay-bahayan sa amin, may may nanay, may tatay, may wala. bunso. Kasi Tapos may magkakapatid nag-aanuhan. Ay, marami kayong palaro eh. Pero sa laruan. Anong ulam natin dyan, honey? Tapos May role-playing pa. Meron pa. Galing lang ako opisina eh. Pagod, di mo ka napapanood sa teleserye. Tapos yun doon din, na ba ako dyan? nagluluto-lutuan, ganyan. Tapos sa school yun, Chinese garden. Ano kanya-kanya kayong bahay? Gumagawa kami ng bahay. Borny. Tapos may isang bahay. Oo, Hindi. kanya-kanya sila, no? Ano yun? Ginagawa lang namin. Kanya-kanya kaming gumagawa nun. Ano yun? Sa amin kasi yung bahay-bayan parang one big family eh. Lahat ba tayo maglalaro? Lahat may role. Ikaw yung kuya. Ikaw yung anak. Ikaw yung anak ha. Ikaw yung asawa. Hindi kami, yung isang anak. Maghubad ka na, Darby. Hindi, tsaka magkakapatid kasi kami. Kami lang talaga Balik, yun nandun. Lalaro nyo rin yun. Magsalita na kayo. Lalo na yung mga nagiging dyan. Yung tatay. mga nanonood dyan, alam mo yan. Shoutout ko sa laging nanay dati. So, shoutout sa mga kabataan dyan. Tangina mo, Chris nila. Pang filler mo, murahin mo lang si Chris lagi. Wala dating yung mga batang parang masyadong, alam kasi yung mga bata noon, ngayon, alam na yung depression no? Parang
Dati tayo, hindi naman tayo, wala sa vocabulary. Di ko alam kung ano yung depression. Sabihin lang malungkot. Parang ganun lang. Hindi, Diba? siguro hindi naman sa ini-invalidate natin yung depression Oo, no, hindi yung naman. mga nararamdaman ng mga newer generation. Pero kasi siguro yung face kasi natin nako-cover up kung may ganun man na tayo na nararamdaman dati na hindi lang natin alam kung ano yung tawag. Pero nako-cover up siya, napapalitan nung pagsaya nung pag lumalabas Oo, pag tayo. lumalabas Andyan kasi. yung mga kalaro natin. Kasi ngayon, halos yung magkakaibigan sa school na lang nakikita eh. Wala na talaga silang interaction outside eh. Chat-chat na lang. Oo. Diba? Meron pa rin naman yung mga talagang nasa kalsada talaga. Yung, kasi hindi naman nawala yung mga meron pa rin. Saka tambay. hindi naman Meron pa lahat rin. may gadgets eh. Oo. Diba? Hindi naman nawala yung mga tambay pa rin. Alam mo yung mga ginagawa natin ng bata, yung syempre dati may oras ka, wala kang iniisip na babayarang bills. Kumbaga nagagawa mo pa rin tumambay sa tindahan sa kanto nyo, tapos kasama ng mga tropa mo magdamag yun. Kwentuhan lang. Damag yun. Oo. Putang Syempre ina. the more kasi na parang, kasi ngayon, napansin ko sa mga Gen Z ngayon, lalo na yung mga nasa high school age pa lang, mga mga hustler na eh. Oo, totoo. Ayun yung napansin ko. Advance eh, no? Oo, tangin nung high school ako, pa doggy-doggy. Oh, okay. Patingin nga ng doggy. Hey. Hindi, kapag yung term ko sa pa-doggy-doggy, yung parang chilero lang na, Silero. wala, Kumbaga, parang ano lang. may oras na Parang akse. happy go lucky type of shit. Ikaw, Sai. Ano? Doggy ka nga. Turuan mo ko niyan. Turuan mo ko niyan. Pinag-doggy bigla. Nung nag-viral yung doggy video ni... Daniel. Hindi, Tibo, ni ni Tibo. Tibo ni... Ano pa ni Tibo? Pauline Bolen. Si Pauline Bolen. Tawag dito. Tapos, nag-trend din yung pogi niya na kanta. Nagsabay halos eh. Ayun, gumawa siya ng pogi, tas tunog na doggy. Galing eh. Pero dancer talaga yun. Sila OG Maki. Mac. Dancer mga talaga dancer sila. talaga sila. Mga bad boys ng dance floor. Mga tropa yan sa Age Santos, Makati. Yeah. Shoutout sa Psychedelic Boys. Psychedelic ba sila? Buo pa sila? Hindi ko alam. Ano eh. Sino ang member nila? Si Miko. Si Overdose. Di ba yun? si Miko. Si Miko Overdose. Si Tibo. Jan. Ano pa Jan? J Shrooms. Oo nga. Nawala yun. Hindi ko na masyado nakikita. Anyway, isa sa pinakamalalakas na... Isa sa mga naging pinakamalalakas na rap group yan nung at least nung panahon na yun. Diba? Tapos si naglabas pa yan ng siya daw yung man of the year. Diba si OG Mac dati? 2019, mga ganun. Kalimutan ko na, nung year yun eh. Tapos si Pauline Bolen parang 2020 yata o 2021. Aking tong taon. Ganun. Kaya ayun yung maganda sa sa panahon hindi, parang umiikot siya na hindi porket nasa wala ka sa limelight ngayon, hindi ibig sabihin nandun ka lang lagi. Kasi tingnan mo si Pauline Bolen. Makikita mo, umiikot din talaga ngayon, nasa kanya yung spotlight. Totoo. Diba? So, parang doon ko rin na-realize na huwag niyo mamadaliin yung mga bagay-bagay na huwag ma-pressure pag may ginagawa kayong music tas isinisip niyo, hindi puputok agad. Kasi, na si Pauline Bolen, tignan mo naman ngayon, di ba? Pero I mean, isa lang yun sa mga tracks ni Pauline na sumabog. Pero kasi, prior to that, Psychedelic Boys na yun. siya na eh. Meron na siya eh. Ano pa baga, existing na siya eh. Oo, tama. So parang ang point lang ni Chris, yung sa mga nag-start pa lang ng gumawa ng pangalan or let's say mag-focus muna kayo sa craft nyo. Diba? Kumbaga, mas sabi nga ni Looney, mas masaya yung biyahe kaysa sa mismong destinasyon eh. Mismo. Diba? Enjoyin mo lang yung journey. Kumbaga, kasi kami, hindi man natin masabi na umabot talaga kami sa peak ng karir namin sa pagra-rap. Pero hanggang ngayon, nagra-rap pa rin kami. Di ba? Gets mo ako? Ano lang, chilero lang. Kasi nga, in-enjoy lang din namin yung process, yung journey. Hindi... Walang pagmamadali. Yung competition, hindi kami masyadong sa pagiging competitive. Parang, wala lang. Kasi di naman din natin alam dati na may pera sa music eh. Exactly. Nagagawa nga nating mag-rap na kesa nagtatrabaho eh. Totoo. Ngayon pa kaya may pumapasok na parang walang rason para ma-pressure, magmadali. Sa era natin, tayong mga... Nasa middle tayo technically eh. Middle age. Oo. Middleman. Ay, middleman. Sabi mo, putang ina ka. Middleman to. Hindi, ano yung... Businessman ka talaga, pre. Hindi. Talagang katbungero to. Ano yung kanta ni J. Cole? Middle child. Middleman ng puta. Middle child eh. So parang ang
sa lahat ng mula old school na era hanggang pumunta napasa yung bola sa amin sa kami mga middle child, kaya naming sabihin na puta, ginawa namin to nang walang money involved. Kasi hindi namin talaga alam na may pera dito. Totoo naman. Hindi, sa mga old school nga eh. Kumbaga, kahit pa paano naman, may mga pumapasok ng pera sa kanila. Kasi may album sila noon. Oo, CD sales. Exactly. Ang hirap din ng middle child kasi nagsimula tayo ng for the sake of it, upload sa YouTube. Libre, walang monetization na time na yun. Tapos, wala rin kami yung pang-produce ng CD. Kasi that time, nakakapag-produce lang ng gano'n, yung may mga label talaga eh. O kaya yung mga rich kid, gano'n. Gano'n. So, ako, alam to ng mga ibang tropa eh. Unang album na nirelease ko, yung Realidad. Siya, tol, nagtrabaho ako sa call center, training lang. Noon ako yung una kong sweldo nung training. Di na ako pumasok. Para lang may pang-burn ako nung CD. Yun. Kaya ang swerte din ng mga Gen Z na mga rappers ngayon kasi nandiyan na yung formula kung paano i-distribute yung music, paano i-monetize yung mga bagay-bagay. Exactly. Hindi kagaya na dati tayo, nangangapa tayo, putang ina. Swerte na lang talaga tayo na nalaman natin yung isa sa mga distribution na independent eh. Yes. Kasi nagulat na lang kami, kagaya ni yung mga naunang kanta, kagaya namin ni Mark Beats. Sino ba nagturo nun? Si Looney yata yung nagturo nun eh. Yung distribution na... Hindi. Huwag mo na sabihin yung pangalan. Hindi, in-invite kasi kami ni Looney, ni Price Tag. Kumain kami nun sa East Tude, sa Boko Gin. Tapos nagkwentuhan lang kami habang kumakain. Sinabi niya sa amin na, huwag na kayo mag-label. Merong distribution na ganyan-ganyan. Kwentuhan hanggang research. Ayun. Doon pa nga nagbigay ng pera si Don G na... Gumawa siya nung account natin. Wala naman gumamit. Pero yun nga. Kasi nagkaroon tayo ng kanya-kanyang sarili nating account. So anyways, nung kami... Kalabit. Magtayong dalawa nag-uusap. Tang ina ka. So nung nag-upload na kami ni Mark Beats doon... Kiliti ka lang. Nung nag-upload na kami ni Mark Beats yung Kalmado, Alak, Usok, Pera... After 2 months, nagulat na lang kami. Uy, may pera. Totoo. Kaya, ganun. Kumbaga, tayo nangapa. Yung mga Gen Z na dyan sa kanila yung formula na bigay na kaagad. Kaya napakaswerte nila. Pero at the same time, napakaswerte din natin ng panahon na yun. Totoo. Kasi walang pressure. Ngayon sa kanila may pressure. Sa kanila kasi... Kumbaga parang, tangina, yung mga kasabayan ko, tumatagos na. Ako hindi pa tumatagos. Yung wala pa akong kantang... Kaya dahil na pressure kay Josh Mojica Pag nakita mo yung mga reels ng ibang bata, tangin ni Josh Mojica, mayaman na ako. Parang nape-pressure sila. May narating na. Ako, wala pa. Pero kasi minsan fasad na lang yung iba eh. Hindi naman nila alam eh. Oo, parang rich kid na rin kasi talaga. Minsan kasi kung ano yung nasa nakikita nila eh. Spell facade. F-A-C-A-D-E. Oh, sheesh! Anyway, so yun nga. Okay, ma-pressure, enjoy nyo lang. Kasi ang umayaw talo eh. Kasi ang daming experiences sa buhay na pwede naming ipayo kasi nga naranasan namin. So parang ako dati sabi ko tayo na wala naman ako napapala dito sa pinagagawa ko. Lagi ako natatanggal sa trabaho kasi nga mas pinipili ko mag-gig ng gabi kaysa pumasok sa work. Pero yeah. Pero yung pagpayo na yan, delikado din yun Kasi lalo na sa internet ngayon. At saka hindi applicable ang experiences ng bawat isa sa lahat. Disclaimer lang. Ang problema kasi sa social media ngayon, lahat gusto maging life coach. Yeah. May makikita ka mga Gen Z not to offend them, pero alam mo kulang sa experiences para pakinggan. So kayo, yung mga nanonood dyan, yung mga nakakabasa ng mga life quotes from people sa social media, ingat kayo kasi minsan mas successful pa kayo sa mga nagpo-post ng ganun tapos pinapaniwalaan nyo. So kung ano yung mga kinokonsume nyo, nagiging ganun din kayo. So be careful kung ano yung kinokonsume nyo sa utak nyo kasi what you feed your mind becomes your own. Yun. So, syempre maraming nag-gets naman na maraming gusto maging parang life coach. Parang ano din yun facade na magmukha silang successful kahit behind the camera wala naman talaga. Totoo. So, it's always... Saka since lahat gustong maging nape-pressure na parang gusto maging hustler. Ayaw na mag-aral ng iba. Ganun. Hanggat may nagpapaaral, ilang beses namin na to sinabi sa podcast na to, pero tuwing ma-open yung topic, sasabihin at uulitin namin sa inyo hanggat may pagkakataon at may nagpapaaral sa inyo.
mag-aaral kayo. men. Tanggapin yun. Tsaka pwede mo naman pagsabayin yun habang nag-aaral ka. Balance. Umasel ka rin habang Si nag-aaral. Chris na nag-aaral to, nagbebenta to ng mga kung ano-anong dapat hindi binibenta. Pero still, Totoo din. Hindi, pero kasi may mga bagay na hindi mo rin din talaga matututunan sa school. Kagaya ng experiences. Experiences is the best teacher. Kumbaga para sa akin ganun. Kasi at the same time, yung libro din, marami kang matutunan sa libro eh. Pero kasi at the end of the day, yung libro na yan, based yun sa experience ng ibang tao. exactly. Which is, ang sabi nga nila, a wise man learns from other people's mistakes. Diba? So, kumbaga, marami kang matutunan. Pero at the end of the day, dapat doon ka pa rin bumase sa experiences mo. Kasi, ayun yung pinakang best wisdom eh, na makukuha mo para sa sarili Parang mo. si Cyrus, hindi ka naman agad magaling nagluto eh. Oh, Totoo naman. Oo, di ba? Sino mga pinapanood? Sino yung mga inspo mo pag, yun nga, nung you wanted to do this shit? Wala eh. Okay. So, malupit ka pala, Sai. Wala eh, parang ano lang eh. Parang... pero I mean, habang tumatagal, na-enhance mo siya, hindi ka agad magaling. Oo, talagang lagi ka nagkakamali. Oh, ito, kunwari na lang. Ito, for example, Sai. Adobo. Nung first time mo magluto ng adobo, most likely sinerch mo yan. O kaya may nagturo sa'yo. So, syempre, yung unang luto mo, based dun sa natutunan mo sa ibang tao, alam mong hindi pa ganun ka-solid. Or Tapos, pwedeng solid na. Pero habang inulit mo ng inulit yung niluluto mo, pasarap na ng pasarap. So, ngayon, ano nangyayari? Doon mo nagigets. Na-experiences talaga. May nagturo kasi sa akin ng adobo. Adobo lang yan. Tapos syempre, di ba, ginaya ko yung parang procedure niya, style niya. Tapos sa akin, hindi nag-work. In-enhance mo. Oo. So, parang ikaw pa rin mas makakaalam kung paano mo, yung craft mo, mas paano ma-enhance. Kasi may sarili kang diskarte. Di ba yung sa mga recipe books, tangan hindi mo naman dapat sundin yan eh. Kuha ka lang ng idea, pero hindi mo susundin yung lahat ng procedure na nasa book. Ikaw pa rin ang makakaalam. Innovated na. Kasi wala naman talaga original na bagay sa mundo. Oo. Oo. Totoo. Kumbaga, you take from this and this, pinagsama mo, innovation. Bang! Word. Ikaw pa rin talaga. Innovation. Ito ang word for the episode, ha? Word of the day. Innovation. Yeah. Hindi, tsaka sa mga tao dyan, kung mapapansin nyo, natutuwa ako minsan nagbabasa ng comment eh. Bukod sa may mga basher tayo, mas marami yung yung natutuwa sa podcast na ginagawa natin. I mean, nakikita nyo, ito, nag-enjoy lang kami. May nabasa ako sa comment sa podcast natin eh. Parang, bakit ang daming cuts? Parang mas, huwag kayo mag-alala, yung mga nanonood, nakikinig din kami sa mga sinasabi nyo. Kasi nakakatulong yan para sa amin, para mag-improve. So, syempre, ina-apply din namin. Pero kasi minsan, may mga, kunwari, makikita niya biglang nag-cut yung isang buong take. Ibig sabihin, may naisip lang kami na, uy, pwede pala natin gawin to sa next episode. So, kinakat na namin. Hindi na namin sasama yan, pero papakita lang namin sa mga... Or minsan, may chances na fucked up yung audio, kailangan naming i-chop. Or minsan, yung nakaraan, nalaglag yung camera. Yung mga gano'n. Siyempre, alam naman, ipakita pa namin yun. So, may mga times na ini-splice din namin. Hindi ba ano? Pero necessarily mean may... hindi, kasi we're trying to keep it raw as possible eh. Pero kayo mag-alala, siyempre, mga few first podcast pa lang naman to. Progress naman. In the long run, makikita nyo rin naman. Parang si Kong, isa sa mga the best example. Dati mga videos ni Kong, di ba parang mga cellphone shoot lang. Hanggang doon sa paganda ng yung production niya. Yung isa sa mga okay na inspiration na yung improvements ba? Akala ko kaya natin inakat kasi baka may mga masabi tayo na mawala na lang tayo lahat eh. Hindi. Wala. Walang filter dito. Hindi tayo natatakot sa mga bagay-bagay. Yung mga sinabi po ni Tiny, wala po kami kinalaman doon. Ito sasabihin ko sa inyo. Pag may nasabi kaming topic na itutuloy pa rin namin yan, ilabas. Ibi-blip lang namin. Blip lang. Pero, di ba, as much as possible, mas masaya kasi kung natural yung kwento. Tsaka natutuwa ako pag nakikita ko yung mga comments na ang saya nyo panoorin, parang natural yung Hindi, pero kasi sa iba may mga cut talaga, di lang halata dahil maraming camera. Yung camera angle. Nililipat lang yung angle. Parang di halatang isa yun sa mga magiging improvements natin balang araw. Kasi ngayon, isa lang naman yung camera natin. Usually sa iba tatlo eh. Tatlo talaga. Dahil may angle kaya nagmumukhang smooth lang. Kala mo dire-diretso lang. Tsaka sa lahat na nagre-reklamo, pasensya na kayo. Kayo mag-podcast. Tao lang din kami. Alam nyo ba yung hassle na
pinagdadaanan namin kakatanggal ng buhol ng mga kordon. Tsaka hindi din biro yung hindi din biro yung presyo ng mga equipment. Lalo na, eto ginagawa natin yung podcast. Di naman Katulad nito, camera ni Dylan. Kailangan 2 ganyan. Kung gagawin nating 3 yan, 100,000 isa. Oo. Kasi yung iba, yung camera ginagamit ng iba, hindi ganyan kamahal eh. Hindi, tsaka ito, yung 100,000 na yun, body pa lang ng camera. Oh, Iba pa yung mga yun nga. lenses. Oo nga, Diba? body pa lang. Ay, nagkataon lang kasi, itong camera na to, ginagamit ko to sa mga music shit Yun ko. na nga eh. Tsaka Kaya passion kailangan din. yung standard. Kailangan ganyan na lahat. Para parehas. Ito lang, huwag na tayo lumayo. Itong napakasimpleng machine ko. Binili ko siya sa Amazon. Sa Amazon para mas mura pa. Pero itong set ko ng machine, SD card, lahat ng XLR, headphone, and pare-parehas na mic, parang pumalo rin to ng mga 65, 60, ganun. I mean, hindi siya ganun kamahal, pero Hindi rin biro. hindi rin siya. Hindi biro. Makapakati din siya, di ba? Oo, hindi rin. Lalo na, hindi naman natin alam kung pepera ba tayo sa podcast na to. Nag-i-enjoy lang tayo. Nag-i-enjoy lang talaga tayo. May nagsasabi pa, rapper kayo nagagaganyan na lang kayo. Kasi nga, nag-i-enjoy na lang kami. Kasi, tsaka, at the end of the day, kahit walang camera, ganito naman Hindi talaga totoo. tayo. Bakit kami nagpa-podcast? Kasi sa tunay na buhay namin, ganito kami mag-usap, magkwentuhan. Kilala niyo ako, gaano ako pa. Lagi kong binabasag yung mga tropa. Naglagay lang talaga kami ng camera tsaka ng mic. Pero ganito talaga kami mag-usap. Tsaka para ma-share din natin, di ba, kung paano tayo talaga likod Kasi ng camera. ito yung totoo Minsan nagbibiroan naman talaga tayo na ang nasiga ako eh. Pero yung at the end of the day, puta, ano yun, araw-araw gusto ng mga tao, mukha tayong Gina G. Parang ano ba yung magkulitan tayo para mga bata ulit. Kasi ang sarap din minsan pag... Ay, nako. Patay ka, sagutin mo yun, Besh. Aray ko. Okay lang, Sagutin mo, sagutin mo na. sagutin mo. Paano ba sinasagot yung ganun? Sige nga, mag-usap nga kayo. Yung ganyan. Sige na, sagutin. Pare, hindi ako nagbe-baby talk, pare. Walang baby talk dito siya. Sayang ang tato. Sayang ang tato. Tangin na wala ng boses. Yan nga. Ito, tignan mo. Nakakatawa yun dito sa labas. Hindi nyo lang nakikita pero may mga nagwawalis ng bakuran. Good morning, neighbors! Good morning. Sa akin, hindi nila kita eh. Siyempre, shoutout sa Casa Maniego para sa pag-accommodate sa amin dito. Yeah, Casa Maniego. Yeah. Kasi, mamaya, hindi actually, syempre, fina-flash naman natin yung Casa Maniego kung gaano din talaga kasoli dito. Meron kaming ATV dito. Hindi ko rin alam kung paano papakita sa inyo lahat sa podcast. So, I suggest na i-follow nyo kami sa kanya-kanya namin mga Facebook kasi doon namin napapakita yung mga behind the scenes aside dito sa podcast na to. Syempre, Gab, ano Facebook mo? Gabrang. Marie Carlo. Peter North. Alam niyo na yun, Tiny Montana. Cyrus Cooks. Siyempre, Chris Delano. So, doon yung makikita yung mga reels namin, kung ano yung my mga day. ginagawa namin sa mga trip namin. Yeah. Kasi ito, ang concept namin, hindi kami nag-i-stay sa isang kwarto lang na doon lagi ang podcast namin. Kasi kami, ang trip namin mag-travel, alam mo yun, mag-explore. Kasi napakalawak ng mundo. Pilipinas pa lang to. Hintayin niyo Pilipinas yung mga pa lang. susunod na shit namin. Yes, sir. So, syempre, meron kami mga trip ni Tiny nung Macau, Hong Kong, Dubai. Hindi lang kami nakapag-podcast nung time na yun. Kasi, Hindi, tsaka may trabaho tayo. Kaya tayo nandun para mag-shoot. Kumbaga, least priority pa namin yun. Pero at least sa mga moving forward, talagang i-make sure na namin na bit-bit namin lahat ng gamit kahit saan kami magpunta. Kasi nasa kotse lang din namin yung gamit namin, di ba? Pagka, nakamaleta lang to. Bak, may kotse ka. Big time ka pala. car guy. Shoutout nga pala sa Navitopia. Pag uwi ko ng Manila, kukunin ko na yung kotse ko sa inyo. Tara, nagpa-repaint ako. Grabe yung Anong kulay na? Navitopia. Surprise. Surprise. Hindi, ano yan? Gastos na naman Sabihin yan. mo. Para Para silipin talaga. sumunod tayo sa proseso. Tang ina nito eh. Sumunod tayo sa proseso. HPG, ganon. Kailangan yun sa change color. Huwag na huwag kayong gagawa ng isang bagay na alam mong mali sa batas kasi ayun lang yung way. Kala mo talaga yun, no? Nakakainis. Alam mo kasi, kami sa Paco. Bago mo ako pangaralan sa change color ng kotse ko, paayos mo yung bintana ng kotse mo. Kakinan to, nagda-drive-thru kami sa McDo. Buong pintuan yung binubuksan. Tol, tsaka magpa-change oil na. Baka kumatok na yun. Yung sa toll gate. Putang ano. Pag nasa toll gate sa mga expressway, buong pintuan yung binubuksan. Nasa abot kayong bariya. Putang na nahuhulog pa eh.
Tapos ako kailangan ko pulutin. Putang ina. Tanginan to, hindi marunong magpa-change oil. Huling change oil niya 5 years ago. 2023. Tapos nagpa-change oil ako nung parang kailan ba yan? Nagpa-change oil na siya? 2 weeks ago lang. Tangina ko, Ano na hindi itsura? pa kayo nagkakilala ni Maricar. Hindi Ano na itsura? Itim. Itim na. Kailangan mo na mag-change oil ulit niyan. Hindi, nagpa-change oil na ako. Oo nga, ulit Kailan? pa para 5 malinis. liters yun. Nung 2 weeks ago ba? Kabago lang. Wow, lang. Ano, hindi kumatok? I mean, walang nasira sa loob? Hindi ko naman din kasi ginagamit yung kotse. Kumbaga, laging nasa bahay lang. Hindi yun ganun. Malambot na nga yung gulong niya. Hindi ba siya aware? Diba? Hindi, gusto ko na rin ibenta kasi gusto ko bumili ng Ferrari eh. Basta may kakilala akong contractor. Hindi, pero gusto ko na magpalit ng kotse kasi parang, ang sabi nila sa kotse daw, dapat every 6 years 6 nagpapalit years ka. old. Dapat. Oo, kasi yung alam naman natin na hindi good investment ang kotse in terms of putting your money Hindi naman doon sa talaga, ano. Kasi hindi naman talaga. bumababa ang value ng kotse, hindi kagaya na real estate. Kakakuha mo pa lang niya kahit gano'n ka brand nyo yan, bukas mababa na. Oo. Second hand na. Parang agad yan. cellphone yun. Oo, Resale ganun. value. Pero Pero syempre, hindi natin maalis sa ano na convenience. kailangan natin ng sasakyan. Oo. Hindi man talagang kailangan kasi pwede naman tayo mag-commute o ano, pero Lalo na sa Pilipinas. kailangan natin Dahil tayo. palpakang transportation Oo. dito eh. Pero syempre, para sa mga taong talaga magagamit nila to use yung kotse na magdo-double yung alam mo yun, yung investment nila. Kasi yung iba, kasi ako naintindihan ko rin eh, nung bata ako parang gusto ko lang magkokotse para wala lang, mayabang lang. Gusto kong drive. Pero wala namang bumabalik na pera sa akin. Pero Ganun. ako, ginawa ko kasi nung bumili ako ng sasakyan. Kasi 7 sasakyan ko eh. Ay! DIR? Paano po nangyari yun? DIR? DPWH. Ito sa Kasi sakyan niya. gusto ko yung payong nung isa. Pito yung sasakyan niya. Good morning, Tapos, neighbors! good morning. Morning! So, yun nga. Ay, may pito sa sakyan niya. Yung isang tatak, Maniwala sila. fisherman. Yung isa Toys R Us. Yung isa ano? Hot Wheels. Hot Wheels. Hot Wheels. Anyway, so ayun. Bumili kami ng neighbors. Ay, bumili ako ng... Ano kasi, ang sarap dito sa Liliwa. Ano, Nagdadaan yung mga neighbors natin. Ito dito sa Liliwa, puro resort. As in, Tabi-tabi. Oo. Para kayong nasa isang village lang. hindi siya sobrang close na mataas yung bakod. Talagang kita mo yung kalsada na may mga dumadaan. So, syempre, yung mga ibang naka-check-in din dyan, pag dumadaan, parang ang sarap lang na parang, hi neighbors. American ano. Howdy. Oo, ganun parang, Dahil nasa Casa Maniego tayo, ang bati natin pag may dumaan. What's up, Maniego? Maniego. Anyway, yun nga. So, ako, ginawa ko, bumili ako ng sasakyan. Minake sure ko na hindi lang siya basta maihatid ako basta sa point A to point B o yabang. Talagang ginagamit ko siya sa negosyo, pang pick up ng ganto, pang ganyan, pang alam mo yun talagang May use case talaga. magagamit ko talaga siya sa ano. Pero kasi trip ko talaga motor. Bumili lang ako ng sasakyan kasi syempre nagkaanak na ako eh. oh, di ba natin nakamotor ka yung parang, ano yun? Dink, yung malaki. Oh, yung malaki. Parang parang jet ski. Welcome. Ano yun? Jet to Jet holiday. sa holiday. Ano yung jet to holiday? yun? Yun nga. So, ginawa ko, binigay ko sa airpot ko yung motor ko. Kasi parehas kami na motor na airpot ko. So, chachap-chapin niya na lang yung ibang parts para ilagay na sa ano niya. So, ang point ko kasi parang parang kaya ako siya dinispose kasi hanggat may motor ako doon tas nandyan yung kotse. Mumotor ka. Hindi ko magagamit yung kotse. Minsan lang yun. Pero, napansin mo, siyempre matagal tayo magkakalala eh. Dati nakamotor ka, magkikita ko ito tayo. Kumbaga nakakatuwa lang yung progress na ngayon, may ganito na tayo. Hindi, nakakotse ka na nun eh. Oo nga eh. Hindi, pero before nun, Kasi di ba yung sa Sa BPWH. Bakit ka nanununtok? Kita niyo yan guys. Anyway. So and then noon kasi nakakotse na kasi to. Ang sakit po, takina mo. Ang ina, ang sakit. Yun nga. at syempre, di naman sa ano, Sabihin mo na lang kotse. Yun lang sabihin mo. Anyway, so yun nga. Pero makikita mo eh, dati nagko-commute lang. pinaghirapan natin. Ako! At least for me. Hindi nga, makikita mo rin yung ano eh. Kumbaga malayo na, pero malayo pa talaga eh.
Yun yung ang cliche man sabihin na ang layo pa. Pero yung, ito kasi, si Kubido-bido. ang hirap din sabihin na pinaghirapan kasi hindi talaga eh. Minanifest ko. Yeah. Kasi yung Honda City ko dati, literal all stock. Pero kasi, sobrang hilig ko sa napormang kotse. Yung gusto ko lagi pag umaalis ako lang yung may ganito. So minanifest ko. Nag-aaral pa ako sa CSB noon. Lagi ako, imbis na nag-aaral ako, nandun ako. Konyo talaga to yun, na CSB. Hindi, yun, last school ko yun. Pero syempre galing ako, Letran, Lyceum, FEU. Sinabi pa lahat na mamahal ng tuition dyan to. Grabe. Hindi biro. Grabe yung lifestyle. naman Tapos alam nyo ba yung kotse ni Chris Delano, naka-personalized plate? Dan. Uy, tao naman. Gusto mo, bigay mo lahat ng info, di ba? Wala naman na sa'yo yun Oo nga, pero ibig ko lang sabihin, minanifest ko kung ano yung naging itsura ng Honda City ko dati. Kasi yun nga, nag-aaral pa ako, imbis na nag-aaral ako, Nagmamanifest ng kotse. Nagka-canvas ako ng ano kaya magandang body kits dito. Kotse. Hindi. Habang nag-aaral. Hindi, body kits. Body kits. Tapos ngayon, syempre kakagano ko, after 2 months, nakaparado yung kotse sa labas. Tapos, nung natutulog na lang ako, bigla may narinig ako malakas na bangga. Takbo ako sa gate. Pagbukas ko, nabangga yung kotse ko nung kapitbahay. Ito ba yung may sa tapat? Oo, yung sa may tapat. hollow blocks? Hindi, iba pa. Kumbaga nabangga ng kapitbahay ko yun, no? So, syempre, ang sa akin to, kasi ano yun eh, casa maintained yun eh. So, ngayon, naisip ko, binigay ko sa kanya kung magkano yung quotation nung sa kasa. Yeah. Kung magkano inabot. Parang lagpas 200 something yata. Kasi grabe yung damage talaga. Wasak. Front and back. Wasak. Plus yung manibela, yung sa gulong, nagtumabingi na. Camber. Oo, yung ganun. So ngayon, binigyan na siya ng presyo. Sabi ko, sige, hindi mo na kailangan ibigay ng buo sa akin kung ano yung bigay yung quotation ng kasa. Bigyan mo na ako ng ganitong amount, ako na bahala. So ginawa ako, nahanap ako. So sabi ko, gusto ko tong body kits na to. Inuuna ko yung mga yun. So at least, napaset up ko yung kotse based sa manifestation. Manifestation. Kasi yun nga lang, hassle. Kasi kung hindi mo isipin na manifestation yun, ma-hassle ka eh. Hindi ka ba karmahin yan? Hindi ako, ba't ako kakarmahin na nanahimik yung kotse ko? Tsaka hindi hassle na. Re-repair mo lang kasi. Hindi, wala ka na kotse ng 2 months. Tapos ang dami mong ginagawa. Huwag mo akong paringgan. Gab, ano ba to? Hindi, pero hassle naman talaga mawala ng kotse, lalo na kung marami kang ginagawa. So, kumbaga, ayun yung sacrifice. Kung hindi mo inisip na manifestation yun, mababadib ka kasi hassle ka. Sabi mo, bayaran kasi technically, ganun din eh. Paparepair mo, tapos babalik sa kung ano itsura niya dati. Naging mautak lang ako. Sabi ko, ay, ganito na lang, ako na bahala. At least, hindi mo kailangan bayaran ng buo kung ano yung quotation ng kasa. Yeah. So, napaset up ko. Sa kasa, alam naman natin, sa kasa, mahal. Oo. So, ngayon, ang nangyari, yung pinaset up kong body kits sa Honda City ko noon, 4 lang kami sa Pilipinas na may ganong body kits. Diba? Tignan Diba? kung gaano ka-lavish yung lifestyle. Grabe talaga. Wow. Pa-check po yung lifestyle nito Ito si Gab, 2 sasakyan ito. Diba? Isang sedan na Honda, isang Fortuner. Ito si Maricar, naka-pick up to na... Ano ba yan? Ranger. Ano? Ranger. Naka-Ranger to. Oh, may... Naka-setup, naka-full setup ha. Ito si Cyrus, may bangkato sa kanila. Kasi Speedboat. Laging baha eh. Ito, 2 rin sasakyan ito sa garahe. So, ang point ko dito, dati wala kami yung mga yan. Tapos, hindi, alam mo yun, ano lang, grateful lang din kami. Oo naman. Diba? Tangina ako, sumasabit pa nga ako sa laki kong to Totoo. Masabit ako sa jeep. Talking about pagsabit sa jeep, nalala ko galing ako school. Sumasabit ba kayo sa jeep? Ako, sa Mindiola, nagkaputok kami, RA kami sa Mindiola nun. Baka-explain sa kanila kung yung putok. May mga... May baka sabihin nila may putok sa Hindi. Nagkaputok kami. Hindi, sa term namin sa frat yon. So, may putok. May konting misunderstanding sa ibang frat din. Misunderstanding, ang ganda nun. May konting misunderstanding na nagkasimangutan kami. So, yun. Splak na, tol. Pagkatapos ng putang ina, pasabit kami ng mga residente ko sa jeep. Galing Mindiola, papunta ng... doon sa 1st Street, 2nd Street, 5th Street. Yung papunta na Max. Punta na Ano ba yun? Yung Save More. Palabas ng Aurora. Yung mga 1st Street, 2nd Street. Bago umakyat ng tulay, tol, sumabog yung gulong sa kanan. Nung jeep. Oo. Tol, ang dami namin nakasabit. Yung driver sa akin lang nagagalit. Alam mo yung kahihiyan ko? Kasi habang nagagalit yung driver, yung lahat ng pasahero nakatingin lang sa akin. Ang dami naming sumabit. Putang inang yan. Pero syempre, tinakbuhan namin. Wala mga kabataan, wala kang pambayad. Kasi pagka nag-stay ka dun, nakipag ka pa,
maaabutan ka ng humahabol sa'yo, mga ganon. So grabe ka pala, palaway ka pala. Hindi ako palaway, misunderstood. Misunderstood lang. Misunderstood lang. So anyway, hindi, mga kabataan dyan, huwag nyo ginagaya yung mga ganon. Pero yung ang point ko dati, pag mapasok, yun nga, tetrend, di ba? Oo. Babang Katipunan Station. Sabit na kasi puno na yung jeep eh. Hindi ka na papasok. Ako, laki ko. Nga lang papasok pa ako sa loob. Mas convenient sumabit eh. Ang mahirap lang pagka umaambon. Tapos, andito yung, hanggang dito ko lang yung ano eh. Sa Puta stream yung mo, buo paano ano ba? talaga. Oo, gago, Sabi hangin. siya, yung pasukan nandito sa dibdib niya. Dito ko lang eh. Tapos yung mga tao sa labas, yung mga nakasakay sa kotse, tinitignan ako kasi like ko eh. Nakasabit. Tapos pag umaambon, nahampas sa mukha mo yung tubig. Yun yung hassle eh. Grabe. So yun nga, parang natutuwa lang din kami. At Na kung ano yung meron ngayon. Kahit Kasi paano. tangin nung college ako, naka-XRM motor lang ako eh. Buti ka kami motor eh. Pero naka-full hindi ka naman setup kasi din. marunong magmotor. Kabagay. Hanggang Ang ngayon. tanga ko lang nun, yung XRM. Hanggang Kasi, ngayon. di ba automatic ang XRM na motor, yung Honda? So, ako, pinalagyan ko ng clutch. Pinahirap ko pa yung sarili ko. Pero kasi dati, Bubo talaga. hindi. Kasi dati uso yung ganun. Yung mga naka-racing kit. Oo, naka-racing kit. Tapos yung kable ko, nakaganon no, pa over the Kaya body. nga nakikita motor yung sobrang, di ba yung manibela, ang taas. Tayo na gano'n ka. Ay, iba na yun. Pre, dito na. Ano yun, di ba? Mga ganun, parang Harley din. Mga ganun. Big bike. Tangina ka. Mahal yun eh. Kamawit yun. Kumbaga ano din, nakaka-stress din mag-modify. Pero kasi talagang bata pa lang ako, gusto ko lagi modified yung mga bagay-bagay. Parang ito, halimbawa, ito, bumili ako nitong, kung ano, syempre di ko sabihin yung brand. Pero gusto ko Aqua lagi Flask. personalized. Parang ganun. Aqua Flask yan eh. Pero personalized lagi. Parang gusto ko lagi lahat na nakukuha ko. Kasi One of one. Oo, parang ganun. Ganun lang. Kaya pala iPhone niya, yung Apple niya walang kagat. Kaya pala nung nakaraan, sabi mo pa, ang gusto mo magpa-custom ng damit kay Gatpuch kasi puro one of one yung nire-release ni Gatpuch yung gaganda. Solid lang. Solid. Yung Gat Oo, merch. solid yung gut. Men, tanga na. Tangina talagang wala kang katulad. Ikaw lang may ganun. Oo. Kasi parang parang custom talaga siya. Actually, ang daming Gen Z ngayon na yan yung ano eh. Yung trip eh. One of one. Papagawa ka, pipila ka. May mga kilala ako na ano eh, Parang yun sa mga nag-ano. jackets dati ni Jeff Hamilton. Oo. Di ba may sila Honcho dati nagpagawa nun. Yung mga nagsispeech. Sino ba to? Yung sa mga XB, sila Klee, sila Flo G. Alam ko, may mga one of one sila na Jeff Hamilton eh. Parang ganun. Mga nagko-custom ng pants. O ano rin, marami na rin gumagawa. Mga bagets. Tagal lang din nila gawin. Solid. Naando ka pala, Gab, no? Oo. Pero yung ito, yung ginagawa ni Maricar na rag, technically, one of one din yung Ay, may mga- nag-message sa akin ha. Oo nga. Titignan ko pa sa bahay, tsaka parang mahirap din. Ang inang dali-dali nun. Yung kulay. Hindi mo siya habulin. Yung sa akin Kumbaga- madali lang yung logo ko. Oo naman, Oo, kasi Sai. pastel color lang yun. Oo. Kabarinig ko. Kalma ka lang kasi Yung Maricar Rugs, isa siyang rug dealer. Ang ganda ng mga gawa Isang niya. notorious na rug Nakita nyo dealer. naman na siguro yun, di ba? Mabaho lang, pero maganda. Ay, nakaisip na ako ng pwedeng pangalan ng brand mo sa paggagawa ng rugs. Rugrats. Okay na to. Alright. So, So, mahaba na rin ang usapan. At kailangan na namin mag-check out. so ayun. Ayun. Actually, gano'n na rin. Medyo napasarap din ang usapan natin. Alam ko nabibitin kayo, pero dahil bitin kayo, make sure na mag-subscribe kayo sa Last Row Media YouTube channel. Tsaka Facebook page. Para mapanood at makita nyo yung mga bagay-bagay. Para makasama kayo sa mga trip namin. Hindi man namin kayo physically kasama, pero pag nanonood kayo, gusto namin iparamdam sa inyo na kasama namin kayo sa lamesa. Kaya may Para tatlong kayo bakante nakaupo dito. dito. Para sa inyo talaga yan. Okay? So, yun. Tayo ni Montana. Chris Delano. Maricar. Gabrang. Cyrus Cooks. At kami ang Last Row Media at nanonood kayo ng Kada Kwento Podcast. Let's get it. Ay, hindi na record. Seryoso ba? Joke lang.